Makikita natin ang dalawang batang naglalaro sa isang apartment at biglang nahulog ang kanilang holen sa pinto sa kwarto sa ibaba, pagkatapos ay pumasok ang isang bata sa kwarto upang kuhanin ang holen, at nang dahan-dahan niyang kuhanin ang holen ay biglang nahulog ang babaeng nakaupo, at ito pala ay ang babaeng matagal nang namatay doon. Makalipas ang 4 na taon ay may isang pamilya ang lumipat sa apartment ding iyon, at ini-loan nila sa bangko ang apartment na ito upang mabili. At para makabayad sa loan ay nagtrabaho silang mag-asawa, at ang panganay nilang si Amparo ang laging naiiwan sa bahay. Siya din ang nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na si Rafael at sa kanyang lolo, at habang binibihisan niya ang kanyang kapatid ay biglang nawala ang kanyang lolo sa kanyang tabi. Dahil sa takot ay iniwan niya ang kanyang kapatid upang hanapin ang kanyang lolo, ngunit kanina pa pala sa banyo ang kanyang lolo, at nang makita siya ni Amparo na nasa banyo ay bigla na lang sumara ang pinto, kaya't nagsisigaw si Amparo ng malakas sa ilalim ng pinto upang tawagin ang kanyang mga magulang. Agad na binuksan ng kanyang mga magulang ang pinto kung saan ay nakita nilang nakaupo sa bintana ang bata, kaya't agad na kinuha siya ng kanyang ama at pagkatapos ay pinagalitan ni Manolo si Amparo. Sinabi ni Amparo sa ama na biglang nawala ang kanyang lolo at bigla ding sumara ang pinto sa banyo kanina, at pagtingin ko sa ilalim ng pinto ay nakakita ako ng isang paa ng demonyo, ngunit hindi na siya pinansin ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay nilayasan siya ng mga ito. Pagkatapos ay makikita natin na nakakita ng isang sulat sa sampayan sa bintana ng kanyang kwarto ang isang kapatid na lalaki ni Amparo, at nakasulat dito ang pangalan ng isang babae, at inakala ni Pepe na gusto lang ng babae na makipagkaibigan sa kanya, kaya't isinulat din niya ang kanyang pangalan at inipit niya din ito sa sampayan. Naghintay siya ng matagal ngunit wala namang kumukuha ng kanyang sulat, ngunit pagtalikod ay narinig niya na may humila ng sampayan at nakita niya na may sulat ulit na nakaipit sa sampayan. Samantala ay nagdo-drawing naman si Rafael sa kanyang kwarto, at pagkatapos ay umalis na naman ng bahay ang lolo ni Amparo, at bago hanapin ang kanyang lolo ay sinabi niya kay Rafael na huwag kang aalis, ngunit pagkaalis ni Amparo ay nakarinig si Rafael ng tunog ng holen, at habang pinupulot ni Rafael ang holen ay nakarinig ulit siya ng tunog ng TV sa kabilang kwarto, at tinatawag siya ng palabas na cartoon sa TV. At habang papalapit si Rafael ay biglang lumabas sa TV ang isang malaking kamay at bigla siyang hinila nito sa loob, at makikita natin na nakita na ni Amparo ang kanyang lolo na gumagala sa labas, at nang iuwi na niya ito ay sinabi ng kanyang lolo na ayokong sumama sa iyo dahil papatayin tayong lahat ng babae doon, at pagkatapos ay pinilit pa din siyang iuwi ni Amparo sa apartment, ngunit pagka-uwi nila ay hindi na niya makita si Rafael kahit saan, kaya't nang dahil sa takot ay agad nilang inireport ito sa mga pulis. At pagkatapos ay naghanap na din sa labas sila Manolo at Candela, at habang nag-iisa sa bahay ay nakatanggap ng isang tawag si Amparo, at nang sagutin niya ito ay si Rafael pala ang tumatawag sa telepono. Kaya't tinanong niya ang kapatid kung nasaan ngunit hindi naman alam ni Rafael kung nasaan siya, at habang kinakausap niya ito ay naririnig niya ang boses ng kapatid sa kabilang apartment, kaya't agad niyang iniwan ang telepono at nagkakatok siya ng malakas sa pinto sa kabilang apartment. Pagkatapos ay bumaba ang isang lalaki sa hagdan at sinabing maraming taon nang hindi binubuksan ang apartment na iyon, at dumating din doon ang kanyang mga magulang at kapatid, kaya't sinabi niya sa mga ito na narinig niya ang boses ni Rafael sa loob ng kwartong iyon, at binuksan nila ang lock ng apartment at saka sila pumasok. At habang naghahanap ang iba kay Rafael ay pumasok sa isang kwarto si Amparo, kung saan ay nakakita siya ng isang anino ng maliit na bata sa likod ng kortina, at habang papalapit siya ay papalaki naman ng papalaki ang anino, at nang hawiin niya ang kortina ay may isang nakakatakot na matandang mahaba ang buhok ang nakatayo doon, kaya't nang dahil sa takot ay nagsisigaw si Amparo at nagdatingan ang kanyang mga magulang at pinakalma siya ng mga ito. At nang tingnan ng kanyang ama ang kortina ay wala namang nakita ito ng kahit na ano doon. Kinabukasan ay makikita natin na pumasok na sa trabaho ang ina ni Amparo, at pagkatapos ay dumating ang isang paralisadong babae, at pumito ito nang makita ang ina ni Amparo, kaya't lumapit si Candela sa babaeng paralisado upang kausapin ito ngunit ilang sandali ay lumapit din ang ina nito. Sinabi ng matandang babae na hindi nakakapagsalita ang anak ko, may ipinapaliwanag palang isang bagay ang paralisadong babae sa kanyang ina, at alam pala nito ang lahat ng mga nangyayari sa apartment nila Amparo kaya't pinituhan nito si Candela, kaya't ito ang dahilan kung bakit binigyan ng isang card ng ina ng paralisadong babae si Candela at sinabing dalin mo ito palagi at maaari kang matulungan nito. Samantala ay may sulat na namang natanggap mula sa kabilang building si Pepe, ngunit wala na namang siyang nakitang kahit na sino sa bintana, kaya't nagpasya siya na pumunta sa harapan ng building at alamin kung sino ang nagbibigay ng mga sulat na iyon.
At habang papunta siya sa kabilang building ay biglang may umakap na isang babae sa kanyang likuran kaya't nalaglag ang kanyang lighter, at nang titingnan na niya ang babae sa salamin ay nakita niya na paapala ng demonyo ang paa ng babae, at sinubukan siyang patayin nito ngunit agad niyang itinulak ang matandang demonyo at agad siyang nagtatakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Samantala ay sumakit naman ang tiyan ni Amparo at nang tingnan niya ang kanyang tiyan ay nakita niya na maraming kalmot ito, hindi na niya pinansin ang mga kalmot at inakala niya na baka isang allergy lang ito, at pagkatapos mamili ng mga gulay ay nakita niya sa pinto na parang may isang kakaibang nilalang ang may ginagawang isang bagay sa kanilang kusina, kaya't agad niyang binuksan ang pinto at nakita niya na lolo lang pala niya iyon, at pagpasok niya upang kausapin ang kanyang lolo ay kinausap siya nito na gamit ang boses ng kanyang nawawalang kapatid na si Rafael, at pagkatapos ay nagring na naman ang kanilang telepono, at nang sagutin niya ito ay narinig niya ulit ang boses ni Rafael. Gaya ng dati habang kinakausap niya si Rafael ay naririnig niya ulit ang boses nito na nanggagaling sa kabilang apartment, kaya't agad niyang ibinaba ang telepono at dagling binuksan ang pinto ng kabilang apartment at sa wakas ay nakita na niya ang nawawalang si Rafael, at ngayon ay takot na silang lahat sa kakaibang pangyayaring ito. Kaya't sinabi ni Candela at Rafael na ayaw na nilang manatili sa apartment na iyon, at kailangan na nating lumayas sa bahay na ito at maghanap na lang sa ibang lugar, ngunit sinabi ni Manolo na hindi na tayo makakaalis dito dahil nag-loan na tayo sa bangko para mabili lang ang apartment na ito, at kinagabihan pagpasok ni Amparo sa kanyang kwarto ay biglang kusang nagsara ang mga pinto doon, at namatay din pati na ang ilaw kaya't nagsisigaw siya ng dahil sa takot, at habang papunta sila Manolo at Candela sa kwarto ni Amparo ay nakita nila ang isang nakakatakot na isang napakalaking kamay ng isang demonyo na papalapit kay Amparo, kaya't agad siyang inilayo at iniligtas ng kanyang ama. At matapos nilang makita ito ay naniniwala na sila na may multo nga talaga sa kanilang bahay, at ngayon ay kailangan na nilang umalis sa apartment na iyon, pagkatapos ay nagpunta silang lahat sa isang hotel at nagpalipas sila ng buong gabi doon, at nagdasal na sana ay mapaalis nila ang espiritu na nakatira sa kanilang bahay. Nang sumunod na araw ay tinawagan ng bangko sila Manolo at Candela, sinabi sa kanila ng bangko na kailangan na nilang bayaran kaagad ang kanilang ini-loan. Upang makapagbayad ay tinawagan ni Manolo ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit hindi din sila natulungang makapagbayad ng mga ito, at 2 araw nang hindi nakakapasok sa office si Manolo kaya't natanggal na siya sa trabaho, at dahil pagod na kaya't nagpunta na si Candela sa ina ng babaeng paralisado na nagbigay sa kanya ng card, at sinabi ng mga ito na alam na namin ang lahat ng mga bagay na nagyayari sa inyong bahay. At pagkatapos ay nagpunta na ang mga ito sa kanilang apartment, samantala ay umalis naman si Amparo upang makipagkita sa mga tao na nakatira dati sa apartment na iyon. Sinabi ng matandang babae na nung tumira kami sa bahay na iyan ay kasama ko ang buong pamilya ko, ang anak ko ang asawa ko ngunit hindi ko alam na transgender pala ang anak kong lalaki, at kahit na isa siyang lalaki ay gustong gusto niyang maging isang babae, at dahil sa galit ay inilalak siya ng kanyang ama sa basement. At habang tumatagal ay hindi pa din nagbabago ang anak kong lalaki at pagkatapos ay nagsimula na siyang mag-asal na parang isang babae, at gustong-gusto nito na maging isang ina, kaya't iyon ang dahilan kung bakit inilalak siya ng kanyang ama sa basement. At nang dahil sa pagdurusa at sobrang kalungkutan ay namatay ito kaya't magmula noon ay nagmumulto na ang kaluluwa ng anak niyang lalaki sa apartment na iyon, at nabunyag dito na upang maisakatuparan ang pagnanais nitong maging isang ina ay palagi itong sumusulat kay Pepe, at kahit may pagkakataon ay hindi nito pinapatay si Amparo dahil buntis pala si Amparo, at pagkatapos malaman ang lahat ay agad na umuwi si Amparo sa kanilang bahay kung saan dinala ni Candela ang babaeng paralisado, sinaniban ng kaluluwa ang katawan ng babaeng paralisado at inatake sila nito upang patayin silang lahat. Kaya't kinuha ni Amparo ang isang piraso ng basag na salamin at sinabing kung di ka aalis ay papatayin ko ang batang ito. Tumigil ng ilang sandali ang multo at muling sinabi ni Amparo na kung di ka lalayas ay papatayin ko ang batang ito at alam kong gusto mong kunin ang batang ito, kaya't naging emosyonal ang multong sumanib at napatigil, at nang makakita ng pagkakataon si Manolo ay tinalon niya ang sinanibang babaeng paralisado kaya't nahulog silang dalawa sa bintana, at dahil dito ay namatay si Manolo ngunit hindi pa din namatay ang multo, at pagkatapos mamatay ay ibinigay kay Candela ang lahat ng life insurance ni Manolo, at dahil sa perang nakuha ay binayaran na ni Candela ang niloan nila sa bangko at pagkatapos ay umalis na sila sa apartment na iyon, at makikitang nakalak pa din ang kaluluwa sa kwarto ng apartment na iyon habang ipinapakita ang matandang demonyo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.